Barangay Convenes Diaz, Hac Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hac Isabelang balita para sa araw nito. Pagbubukas ng Paragayan 2024 ng Basilan State College, dinaluhan ni Mayor Dada. Mga mag-aaral ng Isabela East Central Elementary School, binisita ng punong lungsod. Department of Tourism ng Region 4A, dumayo sa mga ipinagmamalaking tanawin ng lungsod ng Isabela. Pagsasailalim ng lungsod ng Isabela sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot, ikinakasa. City Health Office, nakiisa sa medical outreach ng SFC sa Lukbuton. Bagong halaw ng mga opisyal ng FSCAP Isabela City, ipinakilala. Back-to-back victory sa Regional Festival of Talents, nasungkit ng Basilan National High School. Pagbubukas ng Paragayan 2024 ng Basilan State College, dinaluhan ni Mayor Dada. Dumalo si Mayor City Jalia Turbin Hataman sa pagbubukas ng intramurals ng Basilan State College na tinatawag ring Paragayan 2024 nitong ika-6 ng Mayo. Nagsilbing keynote speaker ang ating punong lungsod kung saan pinuri niya ang Basilan State College dahil sa mga hakbang na tinatahak nito patungo sa pagiging isang ganap na universidad. Kinilala niyang pagpupursigi at dedikasyon ni Basilan State College President Dr. Haipa Abdurrahim Salain. Dagdag pa ni Mayora, malayo na umano ang narating ng Basilan State College at nakita niya kung paano nakarating sa ganitong estado ang paaralan. Tangan ang temang Breaking Limits, Broadening Horizons, and Heightening Spirits through Sports and Social Cultural Festivities. Formal na binuksan ni President Dr. Haipa Abdurrahim Salain ang Paragayan 2024 at nagpaabot ng pasasalamat kay Mayor Turbin Hataman dahil sa aktibong pagdalo nito. Mga mag-aaral ng Isabela East Central Elementary School, binisita ng punong lungsod. Ang mga detalye ni Raihana Albani. Aktibo sinalubong ni Isabela East Central Elementary School Assistant Principal Agripino Alonso III at mga miyembro ng administrasyon ng paaralan si punong lungsod City Jalia Turbin Hataman. Sa pagbisita nito noong ika-8 ng Mayo, nagpahangi ng mensahe ang punong lungsod sa mga miyembro at mga mag-aaral na nasabing paaralan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral at naglaan din siya ng oras upang makihalubilo sa mga estudyante at pinakinggan ang kanilang alalahanin. Sinuri rin niya ang kalagayan ng school library at inalam ang mga bahagi na kailangang kumpunin at mga kagamitan na kailangang baguhin. Raihana Albani para sa Balitang Happy Isabela. Department of Tourism ng Region 4A, dumayo sa mga ipinagmamalaking tanawin ng lungsod ng Isabela. Narito ang ulat ni Christine Manuel. Dumayo ang Department of Tourism ng Region 4A, Calabar Zone, sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Marites Castro kasama ang mga akreditadong tour operators at travel agents sa lungsod ng Isabela nitong ika-9 ng Mayo. Ang pamahalang lokal ng lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turbin Hataman sa pamamagitan ng City Tourism Office na pinamumunuan ni City Tourism Officer Claudio Ramos II ang nag-host ng benchmarking tour ng DOT Region 4A Calabar Zone. Si City Tourism Officer Claudio Ramos II kasama ang City Tourism Team ay malugod na tinanggap ang mga bisita sa Tourism Assistance Center sa James Walter Strong Boulevard. Pagkatapos, sumakay ang grupo ng puppet ride patungo sa marang-marang floating cottages at nadaanan ang makukulay na bahay na nakatayo sa baybayin ng Isabela. Mainit na tinanggap ang mga bisita ng mga Eagle performances mula sa mga miyembro ng Marang-Marang Women's Association. Bilang isa sa pinakamahusay na community-based tourism association sa Rayon, naghanda sila ng masasarap na Mora food. Pagkatapos, nagtungo ang grupo sa Pahali White Beach Resort kung saan nagtanghal ng sayaw ang Pasangan Cultural Dance Troupe. Ang grupo rin ay nagtungo sa mga sikat na tanawin ng lungsod tulad ng Marang-Marang Floating Cottage, Marang-Marang Footbridge, Lumayakan, Pasalubong Center, Grand Mosque,
Capitol, Isabela City Rizal Plaza, Santa Isabel de Portugal Cathedral, Tagima Quincentennial Historical Marker sa Puego Puego Beachfront ng Tabyawan at higher ground ng Monte de Amor sa Sunrise Village habang tinatamasa ang Excel sa coffee kasama ang homegrown Tricia's Burger. Binanggit ni Ramos kung gaano kasaya ang lungsod na tanggapin ang mga bisita mula sa Region 4 dahil ito ay isang pagkakataon na ipakilala at ipakita ang maiaalok ng lungsod ng Isabela, lalo na sa mga pamamagitan ng tanawin, pagkain at pagiging hospitable sa mga bisita. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Pagsasailalim ng lungsod sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot, ikinakasa. Yan ang Happy Isabelang balitang hatid ni Matthew Sanson. Upang tugunan ang matinding hamon na dulot ng El Nino at pagkalat ng mga peste, pinangunahan ni Punong Lungsod City Jalia Turabinataman ang mungkahin sa ilalim sa state of calamity ang lungsod ng Isabela. Ang panawagan ay dumating kasunod ng komprehensibong pagpupulong noong 10 ng Mayo ng City Disaster Risk and Reduction Management Office at kahalintulad na sanggunian nito. Ang agenda para sa pulong ay nakatuon sa pagtatasa sa mga kasalukuyang kalagayan ng kritikal na lugar, partikular sa sektor ng supply ng tubig. Iniharap ang mga ulat hinggil sa nakakabahala na pagbaba ng produksyon ng supply ng tubig sa iba't ibang treatment plant sa buong lungsod. Ang mga pangunahing planta ng tubig tulad ng Menzi Water Treatment Plant, Balamban Water Treatment Plant, Panunsulan at Upper Lanote Pumping Station ay nagulat lamang na nakakabahalang pagbaba ng antas sa tubig. Iginiit ng mga namamahala ang pangangailangan para sa agarang interbensyon upang mabawasan ang mga karagdagang pagkagambala. Sa larangan ng agrikultura, prinisanta ni CAGO Maria Gina Alberto ang detalyadong ulat tungkol sa pinsalang natamo sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil sa masamang kondisyon ng panahon at paglaganap ng mga peste. Ang inimungkahing deklarasyon ng isang state of calamity ay nagpapahiwatig ng isang pangako na pakilusin ang mga mapagkukunan at mga sistema ng suporta upang maibsan ang epekto ng krisis sa buhay at pangkabuhayan ng mga Isabelenyo. Sa huli, pinaalala ng pamahalaang lungsod ang lahat na maging matipid sa paggamit ng tubig at agad isumbong sa isawad ang anumang leak sa mga tubo upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. City Health Office nakiisa sa medical outreach ng SFC sa Lukbuton. Ang mga detalye alamin natin mula kay Shane Swally. Ang City Health Office ng lungsod ng Isabela sa pangunguna ng Telehealth at Mobile Health Unit at Rural Health Unit 1 East ay nagtungo sa Barangay Lukbuton noong ika-12 ng Mayo, kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day upang makisali sa medical outreach program ng 19th Special Forces Magnitude Company sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at dental sa mga residente ng komunidad. Kasama rin sa paglilingkod ang mga kawani ng kalusugan mula sa iba't ibang organisasyon tulad ng Pugad Lawin Zamboanga at Kiwanis International Zamboanga Latin City. Naglaan ang mga rural health physicians tulad ni Dr. Rufaida Aunal at Dr. Sulaiman Taksin, kasama ang iba pang mga volunteer na doktor ng mga pagsusuri sa kalusugan at ebalwasyon sa halos 156 na katao. Ang bawat isa ay binigyan ng libreng gamot base sa kanilang mga reseta at sa abot ng makakaya. May ilan ding isinailalim sa mga pagsusuring laboratorio para sa mas detalyadong pagsusuri. Napakalaking tuwa ng mga residente sa ganitong aktibidad dahil ito ay nagdulot ng pagkakataon na makakuha ng libreng serbisyong medical at dental. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Bagong halal na mga opisyal ng FSCAP Isabela City, ipinakilala. Bumisita ang Isabela City Federation of Senior Citizens Association of the Philippines kay Mayor City Jalia Turbin Hataman upang ipakilala ang kanilang bagong halal na Pangulo at mga opisyal nitong ika-10 ng Mayo. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong halal na Pangulo na si Teresita Sierra, ipinakilala ang delegasyon ng FSCAP ang kanilang mga opisyal na namumuno sa organisasyon sa darating na termino. Ang mga bagong nahalal ay binubuo nina
Sa kanilang pagpupulong kay Mayor Turabin Hataman, itinahayag ng mga kinatawan ng FSCAP ang kanilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap at ipinahayag ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad ng mga senior citizens sa lungsod. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng FSCAP sa pamumuno ng Pangulong si Teresita Sierra at ng kanyang koponan, ang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ay nangangako na isang maayos at produktibong kolaborasyon para sa kapakanan ng lahat ng senior citizens sa komunidad. Back-to-back victory sa Regional Festival of Talents, nasungkit ng Basilan National High School. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakamit ng lungsod ng Isabela ang back-to-back victory dahil wagi ang mga kalahok ng ating lungsod sa dalawang kategorya, extemporaneous speech at population quiz sa ginanap na Regional Festival of Talents sa ilalim ng temang Galing, Talino at Husay ng mga batang makabansa sa diwan ng matatag na adhika sa Zamboanga City nitong ika-7 hanggang ika-10 ng Mayo. Mula sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Isabela, isang pagbati sa karangalang natamo ng mga mag-aaral mula sa Basilan National High School. Ang mga kabataang nagwagi ay sina Roxette Francisco sa extemporaneous speech, kasama ang kanyang coach na si Lorneline Babaw at si Jasmine Bahia sa population quiz, kasama ang kanyang coach na si Almalin Lozano. Ang mga mag-aaral na ito ay muling magpapamalas ng kanilang talino sa National Festival of Festivals na gaganapin sa Cebu City ngayong buwan ng Hulyo. At yan ang nakalap na Happy Isabelang Balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hap Isabela, Balitang Hap Isabela.